searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Tayo po'y magsitayo at dumulog tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Sabi, binabago mo ako araw-araw, Panginoon. May pagbabago ba sa buhay? Binabago mo ako araw-araw. Dapat may pagbabago. Amen? Hindi pwedeng kagaya ng kahapon. Dapat iba yung ngayon. Sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng panibago para sa Kanyang mga anak. Kaya maging
excited tayo sa umaga nito. Dahil binabago tayo ng Diyos. Araw-araw. Awitan natin ang Panginoon. Hindi lang dahil nakasanayan na linggo, nagsasama-sama nag-aawitan, kung hindi nais natin ibigay sa Diyos ang pasasalamat at pagsamba. Amen? Amen. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw. Yes, Lord. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo
ka ng aming mga puso, ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Let this be a sweet aroma before your throne, Father. Ang pusong ito na nakatuon sa iyo sa umagang ito, kayo lamang, Panginoon, ang itataas. Jesus. 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 Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, lahat na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa
ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awiting
only, our Creator, our Father. Sobrang magmahal. Pinupuri ka. Dinadakila ka. Walang katulad ang iyong pag-ibig. O ang aming mga puso, nagpapasalamat. Tinataas at ibinabandog po kayo. Aming Ama, salamat po kung nasaan ang iyong presensya, may kagalingan. Kung nasaan ang iyong presensya, may kagalakan, may kapayapaan, may pag-asa, may pagbabago, may pagbabago. Kung nasaan ang iyong presensya, may himala. Kung nasaan ang iyong presensya, may kamangha-manghang gawa, Panginoon. Purihin ka ng iyong mga anak. Dakilahin ka, O Diyos. O, inaas ang iyong dakilang pangalan. Magpuri ka, kapatid. Magpuri ka. Magpuri ka. Magpuri ka. Sumanalayan na lang. Ayayan na lang. Sumayan na lang. Uriyan na lang. Siniyan na. Uriyan na lang. Sukalabayan na. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, how we long to be in your presence, oh Lord. How we long to stay, oh Lord, in your presence. Thank you, Lord, dahil kapag nasa iyong presensya, patuloy na nagbabago ang aming buhay, ang aming puso, ang aming pananaw, tumatatag ang pananampalataya, pinalalakas ninyo, Panginoon, pinatitibay ninyo, O Diyos. Kaya kami ay patuloy na magpupuri sa iyo, sasamba sa iyo, maglilingkod sa iyo, Panginoon, sama-sama in the church. Worship you, Jesus! Worship you, Lord! Hallelujah! Hallelujah! To the King of Kings and to the Lord of Lords! Thank you, Lord Jesus! Thank you, Lord, sa iyong mga manunugtog. Thank you, Lord, sa iyong mga awit. Bless each and every one, Father. Oh, and as we sit at your feet, Lord, let your words flow na magbabago ng aming buhay, O Diyos. Salamat po. Kayong aming kayamanan, kayong aming pag-asa, kayong aming lahat sa buhay, aming kaibigan, aming Ama, aming supply. Hindi magkukulang kailanman, kailanman, kailanman. Purihin ka, nag-uumabaw ang aming mga puso to bring back to you, Lord, all the praise and thanksgiving in the mighty name of Jesus. Everybody shout, Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Po natin ang ating pong Panginoon. Sige po, malakas na palakpak sa Diyos. Hallelujah. Isa pong mapagpala at mabiyayang umaga sa bawat isa. Kumusta na po kayo? Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos at muli tayo ay Kanyang idinako sa Kanyang bahay panambahan upang magpuri sa Kanya, sumamba sa Kanya, pasalamatan ang Diyos sa Kanyang kabutihan at katapatan sa ating pong mga buhay. Kaya nga po sa ating pong pagpupuri at pagsamba sa Kanya kanina, talagang ipinagsigawan po natin kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Amen? At nakita naman natin, naramdaman natin kung paano dumaloy ang presensya ng Diyos sa ating pong kalagitnaan. And I really do believe in my heart na kanina pa lamang nung tayo ay sama-samang umaawit, nagpupuri, sumasamba sa Diyos, meron nang nangyayari sa ating kalagitnaan. Amen? Meron nang nangyayari sa ating pong buhay. Meron nang nangyayari sa ating sitwasyon. At higit sa lahat, merong nangyayari sa apat na sulok ng lugar na ito. Dahil ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ano? Tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa ating pong Panginoon dahil naidaos ng matagumpay
ang kanyang gawain kahapon sa Nueva Ecija Coliseum, na kung saan dinaluhan po ng mahigit 30,000 mananampalataya. 3,000. Okay. 3,000 na mga mananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Nasaksihan natin kung paano ang kanyang mga lingkod ay ginamit, dinaluyan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Nakita po natin kung ano ang nagagawa ng sama-samang pananalangin, ano ang nagiging resulta ng sama-samang pagkukumit ng oras, ng resources, ng talento para maglingkod sa ating pong Panginoon. No? Na talagang kitang-kita po natin. Kaya nga, huwag po tayong magsasawa. Huwag nating hayaan na tayo ay maglilingkod sa Diyos na nag-iisa. Maglingkod tayo sa Diyos na tayo ay sama-samang hindi lamang nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon, kundi sama-sama tayong maglilingkod sa Kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, kasama mo ako sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Nung nakaraang buwan ay sa buwan po ng Pebrero, ating pong isiniris yung kahalagahan ng tithes and offering, even the importance of giving our first fruits sa ating pong Panginoon. Kaya nga po sa mga hindi pa ho nakapagbigay ng kanilang first fruit, we still have the time, no, na ating pong igawad, ibigay sa ating pong Panginoon yung ating pong mga pangako sa Kanya, ang ating kasunduan sa ating pong Panginoon, yung ating pong first fruit sa ating pong Panginoon upang patuloy na meron pong magamit sa Kanyang gawain at lalong may palaganap pa ang Ebanghelyo ng ating pong Panginoon. And then last Sunday, ating pong pinag-aralan kung saan ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran, yung Diyos na pinaglagakan natin ng ating pong buhay, He is our El Shaddai. The God who is more than enough. Ang Diyos na siyang nagpapala. Ang Diyos na siyang magbibigay ng lahat ng ating pong pangangailangan. At sa umagang ito, ating pong pag-aaralan, yung pinakatema po ng ating pong church na ating pong lalakaran this year of 2024. Dahil nga po, last month, isiniris po natin yung ating pong tithes and offering and our first fruit. Nais ko pong ipagpatuloy po natin yung nasimulan po natin nung buwan po ng Enero. Na kung bakit napakalaga sa bawat isa po sa atin na hindi lamang ikaw ang maglilingkod sa Diyos, kundi tayong lahat. Because there is power in unity. There's power in serving the Lord together. At ang pinakatema po natin this year of 2024, united to serve. United to serve. So, nais ko po na sa umagang ito ay buksan lamang po natin yung ating po mga puso, yung ating pong mga espiritu sa salita ng Diyos. At naniniwala po ako na meron pong gagawin ng Diyos sa ating pong kalagitnaan, sa ating pong mga buhay, at upang maunawaan po natin na hindi lamang tayo tinawag at pinili ng Diyos para makamit po natin ang kaligtasan ng ating pong kaluluwa at patuloy nating maranasan ang pag-ibig ng ating pong Panginoon, kundi maunawaan po natin na tayo ay tinawag ng Diyos hindi lamang para magpuri, sumamba sa Diyos, maupo at makinig ng Kanyang mga salita tuwing araw po ng linggo, but we are called and chosen by God to serve Him. To be an extension of His power, to be an extension of His love to other people. At ako po'y naniniwala na lahat tayo ay gagamitin ng Diyos dahil marami pang mga kaluluwa na nasa labas
na wala pang tunay na pagkakilala sa ating pong Panginoon. At walang ibang gagamitin ng Diyos, hindi yung mga kalabaw, hindi yung mga hayop, kundi ikaw at ako. As long we are willing, to be an instrument in the extension of His kingdom. Hindi lamang po dito po sa bayan ng Likha, kundi kung saan man tayo dadalhin ng ating pong Panginoon. Amen? So, buksan po natin ang ating pong mga Biblia in the book of Psalms 133, verse 1 and 2. At babasahin ko po ang salita ng Diyos mula sa New King James Version. Sabi po dito, "Behold, how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil from the head running down on the beard of Aaron running down on the edge of his garments." Nais ko pong pamagatan ng ating pong pag-aaral, the power of we. The power of we. Hindi the power of one, but the power of we. Dahil tayo ay maglilingkod sa Diyos, hindi lamang ikaw lang, kundi tayong lahat. As long we will serve God, we will experience the power of God. As long we are united in serving the Lord, doing the Great Commission, we will experience the power of God. Dito po makikita po natin kung paano ipinaunawa ni Haring David ang kahalagahan ng pagkakaisa. Pag pinag-uusapan po ang salitang unity, it involves people. If we are talking about the words unity, it involves not only one people, not only two person, but many people. At napakahalaga na ang bawat isa ay nagkakaisa sa iisang isip, sa iisang damdamin, sa iisang layunin na walang iba kundi paglingkuran ang Diyos at ganapin to fulfill the Great Commission. At ano po ang Great Commission? Na ibahagi ang Ebanghelyo. Ibahagi ang mabuting balita. Ibahagi walang iba si Kristo sa buhay ng iba. Dahil tayo rin may mga grupo ng mga tao na nagkaisa ng damdamin at ng isipan upang ipangaral ang Ebanghelyo. At dahil sa kanilang paglilingkod at pangangaral ng Ebanghelyo, narinig natin ang mabuting balita at tayo tumugon sa mabuting balita. At anong nangyari? Nandito po tayo ngayon. Binibless ng Diyos ang ating pong buhay at nagkaroon tayo ng kasigurudahan ng ating pong buhay ay pagpapalain ng Diyos at ang bawat isa ay nagkaroon ng kasigurudahan na tayo ay merong kaligtasan kay Kristo Jesus. Amen? At dito po makikita po natin, David says, when the brethren come together in unity, sabi gano'n, napakainam daw pagmasdan. Diba? Pag ang isang grupo ng mga tao ay nagkakaisa, ang sarap at ang gandang tignan dahil walang away na nangyayari. Walang selusan na nangyayari. Walang ang tawag nun, palakasan na nangyayari dahil sila ay nagkakaisa in one mind, in one spirit, especially in one purpose is to serve God. At makikita po natin, hindi lamang daw po napakainam pagmasdan at tignan, kundi mararanasan din natin yung pwedeng gawin ng Diyos sa bawat isa na nagkakaisa. No? Na mararanasan nila ang pagpapala ng Diyos. At ang pagpapala ng Diyos daw na mararanasan nila ay kagaya
ng pagdaloy na ibinuhos na langis mula sa ulunan ni Aaron pababa sa kanyang mga balbas hanggang sa dulo ng laylayan ng kanyang damit. So yun po ang mararanasan ng bawat isa. That's why makikita po natin na hindi ko ini-encourage na ako lamang po ang maglilingkod. Ako lamang po ang aabot sa mga tao. Kundi patuloy ko pong ibinabahagi sa inyo, sinasabi sa inyo that we need to serve God together. That we need to reach out people together. Amen? No? To share the gospel to other people. Dahil hindi lamang po dapat ako ang makaranas ng pagdaloy ng anointing ng Diyos, ng kapangyarihan ng Panginoon. Hindi lamang ako ang dapat makaranas ng pagpapala ng Diyos na kayang ibuhos ng Diyos sa aking pong buhay, kundi yung blessing, yung power ng Diyos na dadaloy sa akin ay dadaloy din sa inyo. Amen po ba? Dahil iyon ang disenyo ng ating pong Panginoon. So we need to dwell together. Because dwelling together is a powerful word. To dwell together is a powerful word. At alam niyo po, pag meron pong dwelling together ng mga mananampalataya, blessing will flow. Sabihin mo sa iyong katabi, blessing will flow. If we are united, if we dwell together, if we serve the Lord in one accord, blessing will flow. Breakthroughs will flow. And especially, victory will flow when we are in one accord. If we are united, not only the blessing, not only the breakthroughs, but also even victory will flow. No? Alam niyo po, maging ang ating pong Panginoong Hesus, ilang beses niyang binanggit ang salitang pagkakaisa. Dwelling together, to be in one together. At ito yung panalangin ni Jesus. Nung siya'y nananalangin sa Ama, ito ang kanyang panalangin. No? At yung panalangin ni Jesus na yon, sa chapter na yon, in John chapter 17, 5 beses na binanggit ni Jesus yung salitang that they may be in one. Nanawa Ama na sila ay magkaisa. So sabi doon in John chapter 17 verse 21, that they all be in one, as you and I are one. And in you that they also be one in us, that the world may believe that you sent me. So ito yung panalangin ni Jesus sa Ama. At sino yung sinasabi niya that they may be in one? Tayo. Tayong tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Tayong handang sumunod sa Kanya. Na tayong mga pinagsabihan that we need to fulfill the Great Commission. Na tayo mga nakaranas ng kapatawaran ng ating mga kasalanan at nagkaroon tayo ng kasigurudahan ng kaligtasan mula sa ating pong Panginoon. So napakalaga nung unang panahon na yung mga alagad ni Jesus dapat nagkakaisa sila. Bakit yun ang panalangin ni Jesus? Kasi nakikita niya na dumarating yung panahon na itong kanyang mga 12 disciple ay nagkakanya-kanya. Nagpapaistaran. Minsan nag-aaway sila at tinatanong nila, sino kaya ang uupo sa kanan ni Jesus at sino kaya ang uupo sa kaliwa ni Jesus? Minsan, pinagseselosan nila yung kanilang
kasama. Dahil minsan, laging kasama ni Jesus at laging kausap ni Jesus. Sasabihin ng iba, buti pa siya, lagi siyang kinakausap ni pastor. Buti pa siya, lagi siyang kasama ni pastor o isinasama ni pastor. So, nung panahon ni Jesus, meron ng ganito. Kaya nung siya'y nanalangin sa Ama, ito ang kanyang panalangin na sila'y magkaisa. Dahil alam ni Jesus na pag ang mga tinawag niya at pinili niya ay nagkaisa at gaganapin ang kanilang pagkatawag, to continue to do the Great Commission, marami silang magagawa at marami silang maaabot. Kaya tingnan niyo po, hindi lamang dahil sila'y binabaan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng ating pong Panginoon, bagkos nung sila ay nag-commit at sila ay nagkaisa to fulfill the Great Commission, alam niyo po nangyari, they turned the world upside down. Marami silang naabot, iba't ibang lugar ang kanilang napuntahan na ipamahagi, ipangaral ang mabuting balita. Kaya nga makikita po natin ang mga disipulo ni Jesus noong unang panahon, iba't ibang lugar kung saan sila napunta at iba't ibang lugar din kung saan sila namatay. Dahil sa Ebanghelyo. At alam niyo po ang panalangin pa ni Jesus na hindi lamang magkaisa ang kanyang mga alagad, kundi sinabi niya kung paano ikaw, Ama at ako ay nagkaisa. Dahil alam ni Jesus kung gaano ka-powerful pag ang mga mananampalataya na merong pasanin na ibahagi ang Ebanghelyo ay nagkaisa. At alam niyo po, ito yung ayaw ng kaaway na ang mga mananampalataya ay magkaisa. Dahil alam ng dyablo, if we are united, we can do a lot. Pag tayo ay nagkaisa at sama-samang maglilingkod, marami po tayong magagawa. At ito ang ayaw ng kaaway. The enemy, he doesn't want the believers to be united. Dahil ang purpose ng kaaway ito to divide the believers. Because once the believers are divided, he can easily conquer every believers. Tingnan niyo po ang isang pamilya na hindi nagkakaisa, divided. Hindi matatag ang pamilya na yan. Madaling pasukan ng kaaway. Kaya nga merong chaos. Merong kaguluhan sa loob ng tahanan because every members of that family are not united. But once every person in that family, if they are united, sabihin ko po sa inyo, merong bukas na kalangitan, matindi ang gagawin ng Diyos, mararanasan nyo ang pagkilos ng Diyos sa inyong buhay at sa inyong pamilya. That's why don't allow disunity inside your house. The father, the mother must be united. The parents and the children must be united. Kaya nga napakahalaga na ang buong pamilya, iisa lamang ang itinatas dapat na Panginoon sa kanilang buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi ito rin po yung nangyari kay Josue. Si Josue, anong sinabi ni Josue? Kung bakit para kay Josue napakahalaga na hindi lamang siya maglilingkod sa Diyos. And there's one time in the life of Joshua that he declared that he and his family will
they will serve the Lord. Na siya at ang kanyang buong pamilya ay maglilingkod sa ating Panginoon. Ano sabi po doon ni Josue? In Joshua chapter 24 verse 15, ano ang declaration ni Josue? But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Dapat hindi lamang si tatay ang naglilingkod sa Diyos. Every member dapat ng pamilya ay maglilingkod sa Diyos. Si tatay, si nanay, ang mga anak, dapat iisa lamang ang kanilang pinaglilingkuran na Diyos. Kaya nga I challenge every parents na nandito na kailangan umiyak tayo sa Diyos, baniklod tayo sa Diyos, iiyak natin ang ating mga anak. That one day, kasama natin sila na maglilingkod sa Diyos, na isang linggo kasama natin sila na magpupuri sa Diyos sa 4 na sulok ng lugar na ito. Na walang ibang itataas kundi ang ating Panginoon. Kailangan nating lumuhod sa Diyos, kailangan nating manangis sa ating Panginoon dahil wala tayong magagawa maliban ang Diyos ang kumilos sa kanila. Kung ang mga magulang mo naman ay hindi mo kasama doon, iiyak mo sa Diyos ang iyong mga magulang. Kung yung asawa mo hindi mo pa kasama sa paglilingkod sa ating Panginoon, iiyak mo siya sa ating Panginoon. Because there is a blessing if every members of the family will serve God. Hindi po ako nagbibiro. Ito po'y katotohanan. Dahil maging si Josue, ito ang kanyang declaration. Because during that time, maraming mga pamilyang sira, maraming mga pamilya ang tumalikod sa ating Panginoon. Pero sa gitna ng chaos, sa gitna ng ganong kalalagayan, idiniklara ni Josue na hindi lamang siya maglilingkod sa Diyos, kundi ang kanyang buong sambayanan ay maglilingkod sa Diyos. Di ba ang gandang tignan na pagdating ng araw ng linggo, excited ang buong pamilya, naliligo, nagbibihis, sama-samang pumupunta sa bahay panambahan para magpuri sa buhay ng Diyos. At pag ganoon ang nangyari, merong kapayapaan sa buong sambayanan. Merong kasaganaan sa buong sambayanan. Dahil hindi nagbibiro ang ating Panginoon, dahil ang Diyos na kanilang paglilingkuran at pinaglilingkuran ay ang buhay na Diyos, na siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Amen? So kung si Josue, dineclare niya na, sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. This is our declaration also. Sa ating pong pamilya, this is our declaration. That we will serve the Lord. Amen? Not only in your family, but also in His church family, we will serve the Lord. We will do the Great Commission. Kaya nga, hindi na po pwede yung me, I lang, na ikaw lang ang maglilingkod sa Diyos, but we will serve the Lord. At ako po'y natutuwa dahil merong ginagawa ang Diyos sa ating pong iglesia. May ginagawa ang Diyos sa His church family. Na ito'y bunga ng aming mga panalangin noong unang panahon. Na dumating yung time na kami ay naniklohod sa Diyos. Na kami ay nanalangin, umiyak sa Diyos. Na nakita namin, ipinakita ng Diyos at inilagay ng Diyos sa aming pong mga puso at sa aming mga balikat. That the harvest is plentiful, but the laborers are few.
At dahil sa bagay na yun, kailangan naming manalangin dahil yun ang sabi po ng Biblia. Hindi mo kailangan manghikayat. Hindi mo kailangan mamilit ng tao to serve God. Because Jesus said, the harvests are plentiful, but the laborers are few. But pray for laborers. At salamat sa Diyos, kayo ang naging bunga ng aming pong panalangin. Kayo ay tumugon sa panawagan ng Diyos. Nung ang Diyos ay nangusap sa inyo, kayo'y tumugon. Nung ang Diyos ay kumilos sa inyo pong mga buhay, kayo ay tumugon. Alam niyo po, because of your commitment, nagkaroon po tayo nung nagbukas ng pintuan ng ating Panginoon ng campus ministry. Una, binuksan ang Santa Maria High School. Marami sa atin ang tumugon kaagad. Kaya tignan niyo po, kayo ay nagiging pagpapala sa buhay ng mga estudyante sa Santa Maria High School. At nakita niyo kung paano kayo ginagamit ng ating pong Panginoon. At nung nagbukas ang Diyos ng pintuan sa Ezekiel High School, mantakin niyo po, hindi lamang 4 na classroom ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi 14, 15 classroom. Kung si pastor lang, ay baka hindi ako aabot ng isang buwan, baka mawawala na ang iyong pastor. Pero dahil nag-commit tayo, tumugon tayo sa panawagan ng Diyos, and we are willing to serve God together, to be an extension of His kingdom. Mantakin nyo yung 14, 15 classroom every Monday. Ilang estudyante yung ating naabot? Sa isang classroom, ang minimum po ay 40. De halos 600, 700 na estudyante yung ating pong naabot tuwing araw po ng Lunes. Hallelujah! Sa ilang buwan pa lamang natin, halos 2 months pa lang po tayo, ay nakita na natin yung epekto ng ating ginagawa sa buhay ng mga estudyante. Amen po ba? Hallelujah! At kitang-kita natin kung paano tayo ginagamit ng Diyos. Yung dati na nahihiya na tumayo, nakikita niya, pwede pala siyang gamitin ng Diyos. At nakita niyo na pag kayo ay nagpatong ng kamay sa kanila, pag pinagpipray niyo sila, nakikita niyo yung kilos ng Diyos. Nangyayari yan because we are willing to serve God together. Amen? So I challenge everyone, as a His church family, we need to serve God together to fulfill the Great Commission. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, merong pong ginawa ang ating pong Panginoon na kung saan itong mga alagad niya, nung sila po ay iniwanan na ni Jesus dahil si Jesus ay bumalik na sa Ama, itong mga alagad ay takot na takot, nag-aalala kung paano nila ipagpapatuloy yung nasimulan na gawain na ministry ng ating pong Panginoon. Takot na takot sila dahil wala na si Jesus, hindi na nila kasama. Pero merong sinabi ang ating pong Panginoon sa kanila. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hintayin nyo ang pangako. At ang pangakong ito ay walang iba, ang pagbaba ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya, everyday, itong mga mananampalataya, sila ay dumadako sa upper room. Sama-samang nananalangin, nagpupuri sa Diyos. Sama-samang pinagsasaluhan ang salita ng ating pong Panginoon. And then, dumating yung panahon to fulfill the promise of Jesus to His disciples.
Ano po nangyari? Sabing ganon? Ano po nangyari? Nung mapulfill na yung pangako ng ating pong Panginoon, ang nangyari po, doon sa upper room, bumaba ang kapangyarihan ng Diyos. At ano po ang naging susi why the power of God came upon them? Hindi lamang dahil sila'y nananalangin, hindi lamang dahil sila'y excited, hindi lamang dahil sila'y nagsasalo-salo ng salita ng Diyos, pero ito ang sinabi ng salita ng ating pong Panginoon. In Acts chapter 2 verse 1, sabi ganon, ito yung nangyari in the day of Pentecost. Doon sa upper room, nagkaroon sila ng tinatawag na upper room experience. Ano ang nangyari po doon? In Acts chapter 2 verse 1, when the day of Pentecost had fully come, they were all in one accord. They are in one accord. They are in unity. They are in unison. At alam niyo po nangyari, then the Holy Spirit, the power of God came upon them. At ito po ang napakaganda. When the power of God came upon them, grabe ang nangyari. Hindi lamang sila na-empower, hindi lamang sila naging excited to fulfill the Great Commission, kundi naging matapang sila, wala silang kinakatakutan, at sama-sama silang naglingkod sa ating pong Panginoon. Amen? Sama-sama silang naglingkod sa ating pong Panginoon. Son, go and work in the vineyard today. And he answered, I will not. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So, they are in one accord. Bumaba ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Dahil sa bagay na iyon, ang Diyos ay ginamit ang bawat isa. Sabing ganon, minsan nung si John at si Peter ay pumunta sa templo para manalangin, nakita nila ang isang lumpo doon sa beautiful gate, at sabi nila, habang itong lalaking ito ay akmang hihingi ng limos sa kanila, tinitigan ni Pedro at sabi niya, silver and gold I have none, but what I have I will give unto thee. In the name of Jesus of Nazareth, stand up and walk. Stand up and walk. Yun po ang gagawin ng bawat isa po sa atin. As we serve God together to fulfill the Great Commission, wala tayo pong ibibigay sa mga tao kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. A great church is a we church. It's not my church, but it's a we church. It's a group of people united in serving God, united in doing the Great Commission. Amen? Dito po sa ating pong papanuurin sa oras na ito, ay makikita po natin kung gaano kabisa ang nagkakaisa na handang maglingkod sa ating pong Panginoon. Gaya na nasabi ko sa inyo kanina, if there's a unity in serving God, miracle will flow, breakthroughs will flow, ay napakain ang libo-libong tao sa pamamagitan lamang ng 2 isda at 5 tinapay. Siguro nagtataka tayo paano nangyari yung bagay na iyon. Alam naman natin na sa ating pong Panginoon, lahat ng bagay ay posible.
Pero sa kapangyarihan ng Panginoon, mula sa kawalan ay kayang-kaya niya sanang pakainin yung libu-libong tao na iyon. Kung atin pong titignan, yung crowd na nakita po natin ay hindi po mga mananampalataya. Sila po ay hindi mga Israelita. They are not part of those who are chosen by God or the children of God. Pero dahil ang Diyos, siya ay naparito, hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat. Sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon, isang ganun lamang niya o isang sabi lang niya, pwedeng lumabas ang marami mga pagkain para makakain ng libu-libong mga tao. Pero kailangan gumamit ng Diyos ng isang individual. At ginamit ng ating pong Panginoon ang isang bata na sa kanyang pagsunod, kahit saan mapunta si Jesus, meron siyang isang magulang na hindi nagpapabaya at pinadalan siya ng kanyang baon para hindi siya magutom. Di ba gano'n naman ang nature natin? Na pag yung anak natin ay pupunta sa isang lugar, kahit anong activities yung kanyang pupuntahan o dadaluhan, laging nasa isipan natin bilang mga magulang, kailangan merong dalang pagkain o baon ng aking anak para hindi siya magutom. Pero nakita niyo po ang batang ito. Nung kitang-kita na ng mga alagad ng mga tao ay pagod, gutom na. Kaya nakita po natin doon sa video, nilapitan nila ang isang tao doon, palihim na siya'y kumakain. At kadalasan doon sa mga tao na iyon ay walang mga dalang pagkain. At maging si Jesus, sabi nga niya, habang siya nagsasalita, kitang-kita na niya ang mga tao ay gutom. Ito po ang maganda sa ating Panginoon. Lahat ng kalalagayan natin ay hindi lingid sa Diyos. Amen? Kitang-kita ng ating pong Panginoon. Alam niya, pati ang iyong nararamdaman, alam niya, pati ang iyong nararanasan. Kaya nga, yung mga alagad, nakita po natin sa video na sila nagtatalo-talo na. Kung ano ang kanilang gagawin. At sila ay napansin ni Jesus. Kaya, tinawag niya ang kanyang mga alagad, kinausap niya ang mga alagad, hanggang may kanya-kanyang mga sinasabi ang mga alagad ni Jesus. Pero merong dalawang tao doon na nakita po natin na ayaw lumapit. Yan po ay si Pedro at si John. Dahil para sa kanila, hindi nila matanggap bakit si Jesus ay masyadong nag-i-spend ng oras sa mga unbelievers na iyon, na hindi nila kalahi. At natatakot sila baka darating yung panahon na yung marami mga taong iyon ay pipilihin ni Jesus at hindi na sila. Pero tingnan niyo po, kahit sa mga alagad ni Jesus, merong ayaw gawin ang pinapagawa ni Jesus. Pero dumating yung time, nung si Jesus ay nanalangin sa Ama, doon sa daladalang tinapay at isda ng batang lalaking ito. Hindi pa rin makapaniwala ang mga alagad. Hindi pa rin sila makapaniwala na merong himalang mangyayari. Kaya nagtitinginan pa rin sila. Hindi pa rin sila kumikilos na kumuha ng lalagyan hanggat hindi sila sinabihan ni Jesus. Kahit na sinabihan na sila ni Jesus na maghanap kayo ng mga lalagyan, yung iba halos ayaw pang kumilos.
Kasi nasa isip nila anong magagawa ng 5 tinapay at 2 isda. Pero alam niyo po, ang nakita ko po dito, nung itinaas ni Jesus yung tinapay at hinati niya sa 2, wala pang nangyaring milagro. Wala pa. Pero nagkaroon ng milagro, nagkaroon ng increase, nagkaroon ng multiplication nung kumilos na ang kanyang mga alagad at kumuha na ng lalagyan. At sinimulan na nilang pagpira-pirasuhin ang tinapay na 5 at 2 isda at inilagay sa mga lalagyan. Mga minamahal kong kapatid, hindi hahayaan ng Diyos na ang sino mang tutugon sa kanyang panawagan at magkukumit ng kanyang buhay at ng kanyang oras at ng kanyang talento para ganapin ang pagkatawag ng Diyos sa kanyang pong buhay, na hindi pwedeng hindi mo maranasan ang himala ng Diyos sa iyong buhay. Amen? At alam niyo po, 12 disciples, 1,000 tao ang kanilang pinaglingkuran. 12 disciples, nakita nila kung paano naghimala ang ating pong Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, huwag nating tignan sa ngayon ang ating pong mga buhay. Huwag nating tignan sa ngayon ang ating kalalagayan. Huwag mong sabihin, limitado lamang ang aking kaalaman. Limitado lamang ang aking resources. Kailangan ko munang maghanap buhay para sa aking pamilya bago ako tutugon sa ipinapagawa ng Diyos sa akin. Kapatid, dito po sa ginawa ng Diyos sa video na ating po napanood, na ipinakita ng Diyos, ipinaranas ng Diyos sa kanyang mga alagad, pag inuna nila ang Diyos at sumunod sila sa gustong ipagawa ng Diyos sa kanilang buhay, mararanasan nila ang himala. Kung nagawa ng Diyos sa kanyang mga alagad, mararanasan din natin na tayong mga tumugon at tutugon pa sa panawagan ng ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, this is the challenge of God to each and every one of us. Make a decision. Be willing to serve God. Be willing to be an instrument to fulfill the Great Commission. Mga minamahal kong kapatid, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Sasabihin ko po sa inyo, wala pang tinawag ang ating Panginoon at tumugon sa panawagan ng Diyos na naglingkod sa Diyos na pinabayaan ng ating Panginoon. Kaya nga maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano ba ang pangangailangan mo? Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Unahin mo ang Diyos at makikita mo kung paano dadaloy ang kanyang kapangyarihan. Kung paano mo mararanasan ang himala ng ating pong Panginoon. Dahil sasabihin ko sa iyo, kapatid, walang mahirap sa Diyos. Lahat ng maaabot natin, hindi malulungkot. Lahat ng maaabot natin, na madadalhan natin ng mabuting balita, maiibsan ang kauhawan ng kanilang kaluluwa. Kapatid, mapapangiti yan. Yan ay magiging masaya. Yan ay makakaranas ng kapayapaan dahil ang daladala mo ay ang mana mula sa Diyos. Yung kagutuman ng kanilang kaluluwa ay maiibsan dahil gagamitin ka ng Diyos. As a His Church family, hindi lamang po ako ang maglilingkod. Hindi lamang po ako ang ahayo.
at aabutin ng mga tao as a His church family, we will serve God and fulfill the Great Commission together. Amen. At ako'y naniniwala, hindi lamang tayo pagpapalain ng Diyos, kundi pati ang church na ito, ang ministry ito na pinagkatiwala ng Diyos ay pagpapalain ng Diyos. Na sa pamamagitan ng ministry ito, maraming mga tao na dito sila sa salok ng kanilang mga pangangailangan at ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng bagay. Amen? Nawa sa umagang ito, yung mga salita ng Diyos na ating pong tinanggap, yung video na ating pong napanood, nawa magkaroon tayo ng excitement sa ating pong mga puso. Even though we have some doubt in our heart, in our mind, na meron bang kayang gawin ng Diyos? Maghihimala ba ang Panginoon? Meron bang breakthroughs na mangyayari? Meron bang healing na mangyayari? Meron bang katagumpayan na mangyayari? Kapatid, alisin mo na yung mga ganyang mga kaisipan. Ang isipin mo ngayon, kung paano yung mga ibang mga alagad na nakaranas ng ginawang himala ng ating Panginoon ay laging excited na maranasan muli ang gagawin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kapatid, ganun din po tayo. Maging excited po tayo. Amen? Maging excited po tayo. Dahil ang mga nagtitiwala sa Diyos ay laging excited sa gagawin ng ating pong Panginoon. Amen? Tignan niyo po. Kailan lang natin sinabi na kailangan natin magpalit na ng ating aircon, pero ang Diyos ay biglang tumugon, meron siyang hinipo, at yan po, meron na tayong dalawang aircon na bago. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung dati, papay-papay pa kayo kahit na gumagana yung dalawang luma nating aircon ngayon, sa susunod, pag napalitan yung dalawa, magja-jacket na kayo dito. Amen? Lalo-lalo na pag napalitan po natin ng mas malaking kable yung ating pong drop wire dyan, hindi na tayo mamumroblema. Amen? Pero ang lahat na yan ipuprovide ng ating pong Panginoon. Amen? Dahil ang lahat ng mga anak ng Diyos dito sa His Church ay handang maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! So, my challenge to everyone, we need to serve God sa anumang kapamaraanan. Maglingkod tayo sa Diyos na dapat tayo ay nagkakaisa. Amen? Nagkakaisa. Maglingkod tayo sa Diyos na punong-puno ng kagalakan sa ating pong mga puso. Tayo po tumayo at tayo po ay muling lumapit sa ating Panginoon. Nawa yung mga salita ng Diyos na ating pong tinanggap at maging yung video na ating pong napanood ay nagbigay ng challenge sa bawat isa sa atin, nagbukas sa ating mga kamalayan, at muli ipinaunawa ng Diyos sa atin kung bakit tayo Kanyang tinawag at tayo ay Kanyang iniligtas. Hindi lamang to enjoy the blessing of God, not only to enjoy the presence of God and the freedom to worship Him and to praise Him in this sanctuary, but we experience all of these things to fulfill the Great Commission, to be an extension of His power and His love, and to be an extension, an instrument to share the gospel to other people. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay. At habang nakataas ang ating po mga kamay, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil mula sa karamihan, ikaw ay Kanyang pinili. Na mula sa karamihan, ikaw ay Kanyang minahal. Naranasan mo ang Kanyang dakilang pag-ibig.
At ngayon, nangusap ang Diyos sa iyo na kailangan mo maging instrumento para sa Great Commission at sa gustong gawin ng Diyos sa ating pong bayan, sa ating lugar. Kapatid, kung wala ka mang panahon para ang sarili mo ay magamit ng Diyos, maraming kapamaraanan para ikaw ay maging instrumento sa Great Commission na gagawin ng Diyos sa buhay ng maraming mga tao. Pwede kang gamitin ng Diyos na ikaw ay isa sa mga magiging extension ng kanyang provisyon para sa gawain ng ating Panginoon. Ibibless ng Diyos ang iyong trabaho, ibibless ng Diyos ang iyong negosyo, ang iyong hanap buhay. Para sa ibang kapamaraanan, ikaw ay magamit ng ating Panginoon. Yung iba naman, walang resources. Pero walang problema, kapatid, huwag kang mag-alala. Binigyan ka ng talento ng Diyos, binigyan ka ng buhay ng ating Panginoon. Hayaan mo na ikaw ay gamitin ng Diyos. Hallelujah. Oh, we bless your name, Father God, sa umagang ito. Salamat po, Ama, dahil muli ikaw ay nag-usap sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, there is power in serving you, Father God, if we are united. Lord, we pray, O God, na pagkaisahin mo ang isipan at puso ng bawat isa po sa amin na nandito sa lugar na ito po, Panginoon. Na mula sa oras na ito, Diyos, we will commit ourselves, O God, to do the Great Commission. Hallelujah. Oh Lord, kilala mo kami. Alam mo ang laman ng aming isipan at ang aming puso at alam mo, Diyos, kung ano ang kaya namin gawin. Kaya, Father God, sa oras na ito, Lord, once again, Lord, we commit ourselves unto you. Here we are, Lord. Use us. Send us, O God. Kung paano sinabi, O Diyos, ni Jeremias, here I am, Lord, send me. This is also our cry, O God. Here I am, send me, Lord. Use me, Lord, use me. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Oh, Father God, Lord, I pray na ibuhos mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga anak. Lord, ibuhos mo, O Diyos, ang anointing na nagmumula sa iyo. O God, na iyong mga nahihiya, Panginoon, na ibahagi ang iyong salita, Panginoon. Lord, hindi na po sila, Lord, matatakot at hindi na po sila mahihiya na tatayo, Lord, na ibabahagi ang iyong salita. Hallelujah. Lord, pagpalain mo ang bawat isa, gamitin mo kami sa anumang kapamaraanan. Lord, kung sa aming mga katrabaho, Lord, yes, use us. Sa aming mga workplaces, Lord, use us. Hallelujah. Sa aming mga kaibigan, use us, O God, gamitin mo kami. Sa aming miyembro ng aming pamilya na wala pang pagkakilala sa iyo, Lord, use us. Hallelujah. Saan man kami mapunta, gamitin mo kami, O Diyos. Lord, sa mga anak mo, Father God, na nag-commit para abutin ang maraming mga estudyante sa Ezekiel at maging sa Santa Maria High School, Lord, I pray na i-anoint mo ang bawat isa. Bigyan mo sila ng kakayanan, ng karunungan, O Diyos, na sa bawat kanilang pagtayo at pangangaral ng iyong salita, dandaloy ang iyong kapangyarihan. Hallelujah!
Lord, dalangin din po namin na pagpalain mo ang kanilang buhay. Pagpalain mo ang kanilang pamilya, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa mga estudyante, Lord, bigyan mo sila, O Diyos, ng kakayanan. Lord, na may bahagi ang mabuting balita sa kanilang kaklase. Maging sa kanilang dorm mates, O God, Lord, may ibahagi nila ang iyong salita. Salamat po. Oh, purihin ka, Panginoon. Salamat at muli ka nangusap sa amin. Muli mong ginising ang aming mga damdamin, Panginoon. Muli, O Diyos, pinuksan mo ang aming mga kamalayan upang lalo po namin maunawaan kung bakit mo kami niligtas. Salamat po. Lord, we will declare, Father God, in this hour, that all of us, we will serve you. All of us, we will serve you, Father God. Salamat po. Lord, sa oras ng ito, sa lahat ng merong sakit at karamdaman, maging sa aming mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan, na merong pinagdaraan ng sakit at karamdaman, aming dalangin, Panginoon, na iuunat mo ang iyong mapagpalang mga kamay, mapaghimalang mga kamay, Panginoon, nasaan man sila, anumang parte ng kanilang katawan ang merong sakit at karamdaman, in the name of Jesus, mula ulo hanggang talampakan, ipagdaloy mo po, Panginoon, ang kagalingan sa kanilang mga sakit at karamdaman. In the name of Jesus, I release your healing power, O God. In Jesus' name, ikaw kapatid na merong sakit at karamdaman, receive your healing right now. In Jesus' name. Lord, sa oras ng ito, sa lahat, Panginoon, na merong problema sa mga finances, sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, I pray, Father God, na buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos mo ang iyong pagpapala sa iyong mga anak, Panginoon. In Jesus' name, Lord, I declare abundance, singing, O God, in their life. I declare the El Shaddai and the Jehovah Jireh, O God, sa kanilang mga buhay. In the name of Jesus. Aming sinasawata, Panginoon, ang anumang gawa ng devourer sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga hanap buhay, maging sa kanilang pamilya, in Jesus' name, aking sinasawata ang anumang gawa ng devourer. Right now, in Jesus' name, aking pinapakawalan ang pagpapala ng Diyos sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, minsan pa sa umagang ito. Sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagdakila sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah.